Yo, welcome back to your podcast for all seasons. Hell yeah! Bakit all seasons? Alam mo na, pare binuwat natin yung mga sopa sa labas. Pwede sa snow, pwede sa init, pwede sa umuulan. Para lang ma-flex tong tinitirahan namin ngayon in British Columbia. Dito pa rin kami sa Surrey, just outside Vancouver. And we're shooting another episode. This is All In Podcast. Yep. Kasama ko si MC Sabala. So, ito Malamig pa rin ha? Balita ko may bibisita today. Oo nga eh. Dadalawin daw tayo ng Manila Grey. Pakaangas! May kita niya, may mga clip tayo dyan for sure. Pero yun nga, we're very privileged kasi nung event, dumaan sila. Diba napagkwentuhan natin siya last time. Bumaba yung one half si Sullivan. Ngayon tol sila ang bababa ng event. Ngayon pupunta sila dito. So ang NJ nyo, NJ on the track, ano ginawa? Busy. Kuya, ito mga kailangan. Oh, yeah. Siyempre. Rental ng gamit, setup ng podcast studio sa loob, ng recording studio sa loob ng Airbnb. At ito yung Airbnb namin. Yep. Sakto lang. May swimming pool. Heated yung swimming pool. Pati yung amin, pati yung garahe, yung taas, heated pool sa likod. May kita niyo yan lahat. Pero yun nga, yung bilyaran na. Pilipino kasi kami. So siguro normal to sa mga taga-Canada. Pero dahil Pilipino kaming ignorant, nilabas namin yung sopa. Nilabas namin yung couch. Dito kami nag-podcast. So may mga dumadaan na Tesla. May dumadaan ng mga Range Rover na kapitbahay. Tinitignan kami pero isa yan sa ano talaga pre. Ewan ko, parang ignorant. Yung sumundo sa atin, Tesla pare. Ako din. Diba? Tesla X, Model X. Oh yeah, yan pala. It's very interesting. Yung mga Tesla na yan. Yung unang apat na model bago yung Cybertruck. Pero mo, yung mga... Explain mo nga ulit doon kasi natuwa rin ako nung nalaman ko yung kung ano ibig sabihin ng mga SX na akala ko naman kasi Elon Musk pare. I'm thinking it's like maybe it could be a formula for some. Oo, din. Einstein type shit, di ba? Apaka-simple lang pala. May apat na variants or apat na model yung Tesla nung una siyang nilaunch. This is all electric no malamang. All full electric to. Ang galing ng Tesla, pag-usapan natin based lang sa alam ko sa North America. Yeah. Pag ginusto, I have one here in front. Pag gusto mo, picturean ko ngayon, papakita ko, share ko sa clip or yan, may video dyan si Mar na ito yung podcast, tas ito yung Tesla, ayan. So, may apat na model bago yung Cybertruck, tsaka bago yung iba nilang mga bagong model. So, may mga bago ng variants eh. May mga upgraded version na, may mga full options. So technically apat lang siya. Nung una, apat. Okay. So, may model number 3. Okay. Yun yung parang sedan. That's the name of it? Model number 3. Okay. Model 3. Oo. Tapos, Android, yun yung parang sedan. Lahat sila pag makaharap pare-parehas eh. Nag-iiba-iba lang sa itsura ng handle, kung nasan yung handle, or mga ganon. Kasi alam ba, yan yung model. Sa totoo lang pre, sa walang masyadong alam sa Tesla kasi hindi ko masyadong binibigyan ng attention. Hindi naman gagana, wala naman charger sa daanan. Bago lang siya sa Philippines. Sa BGC meron. Pero parang ang sa akin lang yung kay Vice, what do you call it? The huge one and this Cybertruck. The truck and the sedan one. Yun lang ang tingin kong pinagkaiba nila. Pero pare-pareha sila tol. Pero iba-iba sila. Parang yung Model 3 yun yung pinaka parang sedan. Parang kung iinom mo siya sa Honda Civic or Vios. Okay. Parang ganon. Of course. Tapos meron silang Model S. Yun mabilis yun. Mabilis na sedan. Okay. Parang ganon. Hindi ako sure tama nyo ako Yun yung pagkakaintindi ko. Tapos may Model X. Ito yung Model X. Ito parang SUV to. 7-seater to. Yung iba 5-seater lang eh. Ito 7-seater to, parang SUV to. Oo. Sedan, tapos no? yung Hala. Oo nga no. Meron pa yung likod. So dalawa sa gitna. Dalawa sa harap, dalawa sa gitna, tatlo sa likod. Tatlo sa likod. Okay. 7-seater. Si David Dobrik, ganyan yung kotse niya. Yung pero pinapasakay na sila Selena Gomez, sila Justin Bieber. Ako napapanood niyo yun. Pare-pares nga sila itsura pero iba-iba sila ng lapad tsaka ng taas. Ulit, no? So ayan yung Model X, yan yung wing yung door niya sa likod tumataas. Parang gull wing. Okay. Tapos yung isa naman nila SUV na parang medyo mas malaki. Parang kung i-compare ko yon mga parang siguro parang Avanza type siya or Innova to Fortuner, Montero type ganon. Kulit no, magkakamukha. Yun naman Model Y. So merong Model 3, may Model S, may Model X, may Model Y. Okay. So pag binasa mo siya, inano mo siya, sexy. Asang tama ni Elon par. Type shit. Yun yung unang apat na Tesla bago yung Cybertruck. Sexy lang pala yung gusto niyong buuin. Kailangan kong bumuo ng apat na variant kasi gusto kong buuin yung napag-drive ako niyan first time sa Amerika kuya.
Tapos ang solid doon kasi nalaman ko trinay namin ng shoutout sa Mikoy Pangilinan, business partner natin doon. San Francisco. Nagland drive kami from San Francisco to Los Angeles. That was like hours drive straight. Tas mga 3 beses kami nag-charge. Hanggang 80% lang eh. Tas mga Ano katagal si 80% from zero maybe? Wala, matuling kami kuya. 100, 120, 130, 140 tinatakbo namin. Tapos sorry, sa battery ang tinatanong ko. Depende kasi sa tulin mo, sa bilis mo. May mga dual motor din. Copy. Pero ganito kasi siya, hindi ka kakabahan sa Amerika. Kasi kahit saan may charging station. Yun nga. Lahat ng supermarket, grocery store, mall, establishments, parking lots, lahat ng pinakamalapit sa elevator, sa escalator, sa entrance, electric vehicles. So privilege sila kasi EV sila eh. Ibig sabihin, hindi sila gumagamit ng gasolina, ibig sabihin, renewable energy yung nagagamit nila. Kaya meron silang privilege mag-park sa mga malalapit sa entrance. Ganun yun. Kaya sa atin sa Philippines, pansinin nyo, lahat ng malapit sa entrance, mga EV parking. Kasi they paid extra premium. Yung EV sa atin, electric vehicle, walang, sa Philippines, walang coding. Kasi nga daw. Parang kay Papi, no? Yung Ertiga ni Papi. Ganun. Hybrid at saka full electric, walang coding. Ang ending, lahat bumili ng hybrid at full electric. Dumami lalo yung kotse. Hindi malaki ang diferensya niya sa sa standard. Yung presyo. Pero status symbol siya kuya, especially sa mga bansa na hindi especially sa mga bansa na hindi pa siya common. It's always, yung mga charging station na sinasabi mo, how does it work? Coin operated? Malapit sila kuya. Every phone, every Tesla, every model unit, every car is connected to one phone. So in your phone, you can turn on the engine, you can open the trunk, you can lock the everything, turn on the AC in your phone. Yun na yung susi mo. Kailangan malapit ka sa kanya para mabuksan mo siya. So if phone is missing, I think they have other keys and backups, whatever. They got physical key. And you can connect it to multiple phones. Physical key siya? I'm not sure. I doubt. Kasi wala siyang saksakan eh. Anyways, pero ang malupit nun talaga kuya, yung charging stations nila, di ba sobrang dami nga. Maya't-maya nakakapag-charge kami. Yung charging stations nila kuya, solar. So yung buong bubong nun, solar. So hindi yun nagko-consume ng kahit na kuryente. Magcha-charge ka sa kanya, solar. Makikita mo yung mga Uber or mga people na naka-Tesla lang talaga nagcha-charge. Doon na sila nagwo-work, doon sila kumakain. They just need to wait for 20-30 minutes and then pwede na sila ulit bumakbak ng grabing biyahe. At saka nasa app mo lahat ng charging stations na malapit. As a Pinoy pare, do you think that will work here? Yeah. Oo naman Yeah. Plus, there are Filipinos kasi na they love the technology and the advancements for me lang of it. kasi, for now, hindi pa, very rare pa yung mga self-operated na kahit gasoline station eh. Sa atin? Oo. Okay. Hindi pa ready, pero kuya, Filipinos will create more employment telling people what to do. So there's gonna be parang gasoline boy pa rin ng EV. Tsaka kuya, pag bumili ka ng EV, that's why it's extra special because they're telling you how to charge it on your own. They're also gonna teach you how to charge it on your own kahit sa malls. Okay. Yun yung advantage nun. Sa atin bumili ka ng 10 kotse sa kasa, hindi ka naman nila tuturuan paano maggas eh. Okay. Right? Tama. So yun, ganun yung mga differences nun. But anyways, balik tayo dito sa Vancouver. Isang mabilis na Tesla. Kasi guys, napagkwentuhan lang namin kasi medyo sinundo kami sa airport. Marami sila rito. Marami sila rito. Sa Vancouver. Ang angas. Even their buses are electric, you know? Meron. Hindi, marami ng brands. Sa atin parang Chinese cars yung dito walang Chinese cars eh. Parang American cars, European cars, Japanese cars, saka yun, North American lang yung kotse dito. Wala masyadong China cars ako nakita. Kahit swerte sila sa mga ganyan even Hyundai, Korean car wala. Kahit swerte sila sa mga sasakyan, hindi ko pa rin pagpapalit yung weather sa Pinas. Kasi kahit gaano kaganda sasakyan mo rito, nakita ko yung itsura ng sasakyan sa snow. Oo, ang dumi, dugyot. Yeah. Maganda lang siya sa... Yeah, so ang siste daw niyan, sabi ng mga taga rito, meron silang sasakyan na pang summer, meron silang sasakyan na pang winter, yung pambakbakan. Yung mga pang summer nila, yun yung pang flex. Tinatago nila yung mga yun. So ganun nila na-appreciate yung summer dito guys, kasi ang lamig talaga.
alam mo yung mga tropa na nag-yoyosi, hindi nila maubos yung yosi nila sa labas pare, di ba? Balik ka agad sa loob. Malamig talaga. Malamig talaga. So, pag nagsasummer dito, labasan sila lahat. Parang piyesta, no? Lahat sa maiksi lang daw yun. Oo nga. Yung season na yun. Pero daw, nagpipik sila ng mas mainit pa sa atin dahil humid. Yun nga daw. Nagpipik sila, pero hindi ganun katagal. Gustong-gusto pa rin nila yun. Yun nga, di ba? Kaya kung nakakita kayo ng mga white people sa Pilipinas na parang nasa arawan, alam niyo na kung bakit. At ngayon mas nare-realize ko kung bakit nga pala yung mga white people sa atin, specifically Canadians, gusto nila ng beachfront. Papamasahe sa buhangin. Gusto nila ng mga ganun na doon sila nag-invest sa atin eh. Sa mga ganung property, mga dagat-dagat, mga bundok-bundok. Kasi ganun pala talaga dito. Yeah. Kumbaga, ayaw lang nila, alam mo, they love everything about Canada, they just don't love the cold. I think yun lang yung ayaw nila. Pag ginawa mong tropical to, puta na, gusto nila to lahat. Pero ayaw lang nila kasi talagang malamig. Fair talaga ang Diyos, no, pre? Oo din. Diba, isipin mo yun, first world ka, pero really cold. Sabihin ko sa inyo, kasi pag mainit, guys, pumasok ka sa aircon, okay na eh. Pero yung lamig, iba siya eh, matagal, diba? Nakakatakot lang. Nakakatakot maging homeless kapag malamig. Isa pang tanong ko yan, yung mga pulubi sa atin, hindi uubra yun. So meron sila ditong shelter. I've heard like the government provides a shelter for everybody na papahuli sila ganun. Hindi naman, pipila ka lang parang pwede ka magpahinga doon. If you wanna sleep through the night kasi nga ang lamig sa labas, hindi ka makakatu. Kanyari pulubi may bangketa ka. Hindi ka ubra. Pero may dinaan na kami sa downtown Vancouver sa Night Street Ben duman tayo, di ba? May mga tao doon kasi naman pre. Nakadroga na yung mga yun eh. Okay. Iba na yung pakiramdam nila sa katawan. Tinatablang ba sila ng lamig? Parang yun nga, sinabi namin na last episode, like every city has that type of dark side of it. So, dinaanan namin yung lane na yun. Night Street? Yeah. Night Street dito sa Vancouver. Si Kuya Neil mismo nagsabi, gusto nyo daanan natin. Confident siya na meron and ang dami nga nila talaga. Yung parang, may mga pushcart na parang question mark yung ganyan yung sign. Wala. Tapos di gumagalaw. Tapos ang lamig-lamig nun. Wow. Sobrang tama na. Ang hirap pre. Ang hirap no. Tinry ko lang 3 minutes. Yung nakita natin doon, nakaganon lang sila no. Grabe no. Maswerte pa yung pre. Maswerte pa yung nakaganon. May nakaganto eh. Tabing no. Baka nag-spell siya ng pangalan. Di pre. Kung saan siya tamaan ng amat pre. Okay, kung ano yung position tol, niya. Tol, paano? Non-bending yun. Diba tol? Pero nakakalungkot. But hindi yan inuhuli. To me, kasi dito nga, they don't treat yung mga addict as a criminal yata. Parang it seems like they need help. Pero sa type ng government nila, alam mo yun, madaling mabuhay dito eh kung masipag ka. Parang choice na nila eh. They just, Tapos, kasi I've also heard that mayroong mga rehab center na pupunta lang sila doon, take a shot. Be clean, tiisin mo yung then you can be clean. Pero they chose to be that way. And sa tingin ko, napaka-powerful ng drugs dito pre. Sa totoo lang. Men, eto kwento lang sa akin din ha. Eto, maniwala man kayo o hindi, nakwento sa akin ng tropa sa Montreal. Meron daw sila mga tropa na thankful sila nag-switch sa OBATs. Kwento lang, di ko sinabing tama yun, natigilan nyo. Nag-switch sila sa ganun from fentanyl, from different mas malalala pa yung drugs. Yes, they're parang mga kababayan natin na muntik na mag-zombie ba? Okay. So, nakapag-change sila ng life parang for the better. Di pa rin pre. Ganun pa rin pero what I'm trying to say is don't do it. It's less, I mean, ano mo yun, sobrang lala ng droga nila, mas thankful ka na nag-OBATs na lang yung tropa mo. Grabe yun. Pero hindi pa rin. Hindi pa rin talaga. Pero I think if okay yung moral compass mo, and alam mo yung vision mo sa sarili mo, and you love your family and yourself, if you see those things, that's gonna be a very good example that if you fuck up, that's what's going to happen to you. So stay away from drugs. Sayang ang buhay po. Ang ganda. Like yun lang din, ang ganda lang din kasi there's a lot of beautiful sceneries, but there's also part of the city walang perfect that is suffering. There is, you don't feel safe if you walk there. Yeah. Ako, I'm super sleepy ako. Pag silip ko sa kotse, diba, kita ko lang. Layers. Yun ang crazy. Ang dami open nilang yung mga baliw establishments. Sorry, baliw. Parang baliw kasi sila. Ganun. Pero yung mga establishment, may mga extra layer ng
Security. Oo. Ay, anong ikaw? Grocery ka pre? Ganun yung mga nasa labas. Hindi. Ang hirap. It's a different situation. Hindi, Pero walang ganun sa Pinas. Pero pre. hindi rin sila pwede manakit. Hindi talaga. Di ba Oh yan? yeah, for sure. And police is everywhere. See. Let me talk about that. Okay. Okay? Parang nagyosi kami ni Tox dun sa hotel natin. Naglakad Saan kami banda? kasi parang naghahanap lang naman Winnipeg kami. pa to. No, it's Toronto, sorry. Sa Toronto pala to. Toronto. So naglalakad kami ni Tox, shoutout direct Toxin. So naglalakad kami, naghahanap lang kami ng spot na mayoyosihan. Sobrang lamig. So ikot-ikot kami, dito kami sa garahe. Ayun, lamig. Lipat kami, umikot kami. So tol, yung hotel natin ang layo sa lahat, di ba? $500 kasi yung smoking fee. Pagka sa hotel ka Tol, na nagarilyo. biglang may dumaan na police. Okay. It slowed down, but they didn't ask us. Okay lang naman, parang, but I Parang asked, checking, no? Checking who you guys bro, are. paano nila nalaman na nandun kami? Oh. So they got cameras everywhere, I think. I Sabi think. ng tropa, oo. So yun, mabilis rumisponde yung mga police, yung napapansin ko. Twice eh. Meron pa yung isang parang nagyosi rin kami sa parking lot sa one of the groceries. May ganun din, umikot din. Ano, Kochamba. Kochamba man, they're everywhere. Pero yun nga, yung mga drug addict sa kalsada, hindi nila pinapansin na eh. Dadaan-daanan lang nila. Oh, you know, grabe. Pero walang ganun sa Pilipinas. Awa ng Diyos, no? Wala pa namang ganung lane. Wala Meron pa ba? Meron na ba? Wala pa naman, ano? Siguro, iba-vlog yun ng mga tao kasi pag meron dun sa atin, lahat ng mga bagay doon, binablog nila eh. So, di ba? Kaya wala talagang ganun. Andito tayo ngayon. Mga kaibigan, Panoorin natin kung paano mabali ang kanyang katawan. Di ba? ang pinipilahan, pinagkakaguluhan at dinadayo. Sa halagang 20 pesos ng tricycle, di ba? Anyways, Anyway, guys, yun nga. magbe-break lang muna kami. Dami kami na pag-uusapan. This is All In Podcast. Wala, solid lang. Free day ngayon, kaya kwentuhan lang din malala. Yep. Kita-kits. Kita-kits. Myself, I'll think you by myself. Smoking on the fires, baby, it's time for yourself. Good This morning, is the Vancouver. All-In Podcast, Dog and MC. Yes, sir. And yun nga, pre, off-cam kanina nung break natin, ang dahil pa natin kulang na ano. Sorry? How's it going? Yeah, we're trying to do a podcast. You want to come in? Sure. Good morning, How's sir. it going? Good morning. Just everything about your country, of course. Everything about your city. My city or my Yeah, country? My your country. country and your city. We're 'cause traveling. doing like 6. You don't yet? Yeah, We don't. we're doing like a 6-state tour. Yeah, and you say you don't. We don't live here. No, we don't. I didn't hear any singing today. Yeah, we don't sing. Is he a friend of yours? Yeah. Yes, he's recording the video. Yes, sir. There. And then this audio is being recorded in that person. Nah, No, it's okay. It's fine. Everybody's This is curious. impromptu. It's all What's your right. name, by the way? Okay. My name is Douglas. My name is Len. Len. Philippines, they call Filipino. it Lean. Lean. Nice to meet you, Lean. Lean, we're going to the Philippines. Nice to meet you, sir. Crazy. Good morning. This is House? That's your RV? That's where I live. That's my Harley. My This hot your rod. I got Tesla? a hot rod in there too. Okay. Okay. Why is it crazy? I work very hard for it. Yeah, I mean, we don't have that. Where'd you get all those tattoos? He's a gangster? Nah, No. it's just I'm a singer. This thing's I heard this you guys thing. singing yesterday too. Yes. That was in the backyard. Yes. It's like, that sounds good. Thank you, sir. That's him. Shut up. That's him singing. Why would you say shut up? Nah, I'm just shy, you know. It's all good. And you're a lead singer? How can you be so shy? You're so Trying to be. technical. I like you, sir. I didn't put my teeth in this morning. I'm sorry. It's all It's good. okay. So you're singing in your language? Yeah, Filipino. Yeah, totally. Filipino. Yes. Yep. Filipino That's a language. market. It just you guys all together sound pretty cool. It was like Thank you, sir. We're doing a tour actually, 6 city in Yeah. here. We've been in Winnipeg, Yeah. Toronto, Montreal, and we just did a show 2 nights ago. So the where are you podcast. doing the shows at? We are not so familiar with the.
We have like a local organizers in here. So not like a big coliseum. No, not. Maybe 1,000 packs, 1,000 capacity only. Good for you Like guys. big bars. We just want to test the waters here. Like Good for you guys. we're gonna go back for more, for sure. Good for you guys. Thank you, so sir. much. Excellent. Have a Nice good to one. meet you, Lynn. You too. So yeah, we're back after meeting Are Sir we Lynn. rolling in there? Huh? Okay, that's a neighbor, Lynn. Bait niya, pare. Fast forward na lang natin yun, di ba? Pero solid. Solid. Ganun sila Curious kabait. lang, ano sila, candid. What is this all about? Like, what are you doing? Pag in-explain mo ng tama, oh, okay. Diba? Ganun lang sila kasimple. Angas. A white guy. Nag-sorry pa sa dulo. Sorry, di ko I'm nasuot ruining yung... everything. Tinanong niya kung nasira ko ba yung mga bagay-bagay. Sorry, hindi ko nasuot yung ipin ko, di ba? Makakita tayo ng hot rod today, bro. Yeah, he has a hot rod. This big RV is his Tesla. Crazy. And then sabi ni Kuya, it's crazy. Sabi niya, why crazy? I work hard for it. So, be proud. No, it means, when you say that's crazy, it's not a compliment here. Yeah, okay. Ay, Tama rin. alam mo Sa na, atin, compliment no. yung... Ano yan natin. gusto ko lang siguro kasi tinry ko rin sabihin yun kay Sullivan sa MG. It's iba yung take din niya eh. Parang when you say it's crazy, parang it's Okay, posible. gets. Pero parang sa Parang atin, ganun. tangina sa buguta ko, ang galing mo. Oo, parang sa atin ganun. sa Pinas, oh, yo, that's crazy. Oh, yeah. Di ba dito? Kasi that response is different. So, you gotta be aware as well when you're traveling. Balik na naman tayo doon. When you're traveling, you gotta be aware kasi sometimes intonations matter. The Your sir, the tone, ma'am. the sir, the ma'am, or madam, diba? Or even simple as opening a door. Maybe na offensive siya maybe sa partner mo kasi parang pinagsilbihan mo ibang babae pero in a different country, it's just like in Australia. Like if there's a woman, kahit hindi pa siya old, kailangan mo siya alalayan. Kasi that's how they respect ladies. Let's tell that story. So may binisita kami na gift shop, souvenir shop ni Kuya Dog nyo. No? Saan to? In Australia. There's two old ladies. Is it in Brisbane or Perth? Basta either the two, hindi siya Melbourne, hindi siya Sydney. Anyway, yung dalawang old ladies, sila yung nagtitinda. Ang bait nila. Smoke shop to, smoke shop. Bumili kami ng mga smoke shop, souvenir shop. Yeah. Parang ganun. So, ref magnets. how you doing? Yeah, ang bait nila na ipagkwentuhan sila. They explain everything. Oh, you should get this. I May bought mga papers, tip. May mga tip pa sila sa mga gank na yan. How you diba? doing? You How put lemon, doing? yung mga ganun, di ba? Ang bait nila. And then, eto na. Lumabas sila sabi niya, I'm just gonna get my dog, okay? Lumabas siya. Lumabas ako. Parang ano ba? May sinabi yata ako. Kukunin mo yung pera sa kotse? Sim. Parang Parang ganun. ganun. So lumabas ako. Okay? So pumasok ako dun sa pinto. Sa likod ko siya. Okay, binuksan ko ganun. Nagmamadali ako. Parang kasi Kukunin mo yung- kukunin ko kukunin Parang gusto ko lang bumalik para bayaran na. Pagbukas kong ganun, hindi ko nasara. Nasa likod pala siya. Sabi talaga niya sa akin, oh, how gentleman you are. Ang sakit parang ganito ba i-represent ng Pilipinas sa Australia pagkatapos yung magpakabait ng lahat, tol. Yun. Gusto kong malusaw nung oras na yun. Kasi sa atin, Gusto sa atin kong ginagawa malusaw, siya, guys. pero sa senior lang. Parang ganun. Think about it. They're not senior yet, but yeah, as a lady, you gotta treat them as a Ganun lady. sa ibang bansa, guys. Like, be gentleman na walang mali siya. Kailangan matanggal niyan. Actually. Kasi isipin mo yun, nakakahiya. Lalo sa Japan Talaga. daw. Hindi pa ako nakapunta doon. Sa Japan pa lang ako nakakapunta. Hintayin nyo. Dito na sundo natin. Ayun no. Yeah. Kuya, punta kayo ng music store. Yeah, pasok. Tuloy ka lang. O, di ba? Ganun lang kalupit ng podcast namin. O, di ba? Angas, pull up lang. Pull up lang. Okay. Grabe, naalala ko tuloy ulit yung break. Gusto ko talagang malusaw nun. Pero nag-sorry ako, di ba? Narinig mo. Sabi ko, ay, sorry. Tapos pinagbuksan mo na siya ulit. Yun ang ginawa ko, guys. As Pilipino, sabi ko, kailangan ma-redeem ko to. Nakakahiya tol eh. Hinintay ko siya lumabas. Pinagbuksan ko siya. Yeah. Bati na kami. Bati Ganun na. ka simple. Di ba? Kasi guys, Tapos ang ganda ng dogs nila. kasi guys, sabihin ko sa inyo mga Pilipino rito mababait, magaganda customer service. May mga lahing hindi okay talaga. May Na-experience namin eh. Oo, Kumakain may mga- kami, oo. bumibili kami I hate to say kape. this, pero may mga grupo talaga na hindi okay ang pakikitungo, hindi okay ang pagmumuka, hindi ngumingiti, may mga ganun na tao. Alam mo yun, ganun yung nararamdaman natin sa kanila, ganun yung nararamdaman ng mga foreign kung hindi natin naayusin, di ba? Tsaka may internet na, guys. Feeling ko yung mga ganun lang talagang yung mga
mga puro ba? Yung mga hindi pa aware sa nangyayari sa mundo. So yung culture nila nadadala nila. Diba? Tsaka ano, Tama ba ako? Kasi how would they, pare, to balance it out, paano mo malamang mali kung normal sa inyo yun? actually. Tapos, may mga tao pa na sa sobrang laki ng bansa nila, hindi na nila kailangan mag-travel out. Like, you can experience different time zones, you can experience different weather, different altitude, all of that. Like, dito iba yung mga itsura ng bahay, sa Montreal iba itsura ng bahay, sa Toronto iba itsura ng infrastructure, sa Saskatoon iba, sa Winnipeg iba. Alam mo yun, kahit mukhang pare-parehas. Sa sobrang laki ng Canada, parang ganun. Ganun din sa United States. A lot of people, a lot of Americans and Canadians has no passport. Long drive lang, no? Has no passport. Kasi hindi na nila kailangan lumabas ng bansa nila. Hindi ka pa nakapunta Vegas parang mga ganun. Baka nakapag-US tour ka na. Ako hindi pa, dito ako born and raised. Yung mga ganun. Perfect example yun sa Australia. Lahat ng kakilala natin from the 3 states, walang may kilalang taga Perth o hindi pa nakapunta ng Western Australia. Grabe, no? Yung nakakapunta lang yung tropa ko na nagwo-work sa government. Diba? Yung pinuntahan natin yung bahay. Parang si Harvey Specter pag lumalapag. Mangas yan. Sobrang nakita namin sa Perth, di ba? Pagkasama ko yung pre, feeling ko sa Sydney rin. Din ako, may dating din ako eh. Tol, may mga tropang ganun, yung aura ganun. Pag dumating, parang puta pag nakatapak ng balat ng saging, yung back dive lang tapos back to normal. Sobrang sabi ng mga moves. Tapos tangina, sobrang linis na slick yung buhok. Tapos nasa Australia ka par. Laging bagong ahit, no? If you guys have nothing to do, I got my hotel bag. Pag mag-check-in siya sa pinakamalupit na hotel, di ba? Tapos dayo lang siya doon, no? Di nga siya nanood ng show eh, sa backstage lang siya eh. Nag-high lang siya. Pero makakanood ako ng sound check. Yun lang, tapos alis din siya. Pa talaga, naka-formal pa, alam mong busy talaga, on the go. Alam mga RB Specter. Pakaangas. Shoutouts kay Clark. Top G, diba? Top G, din. Tapos so yun nga. Lagi rin siya nasa nagta-travel. But anyways, mabalik tayo dyan sa mga kaugalian niyan. So sa akin lang, pre, bottom line, research. Before you travel, alamin mo yung do's and tol, may internet. Ikaw, kung magta-travel ka, halimbawa, punta kayo ng, ano una mong gagawin? Punta kayo ng, bigay ka ng country. Travel lang kayo ng, ng fiancé mo. Papua New Guinea. Charot. Diba? Pupunta kayo. Japan. O sige, anong una mong isi-search doon sa Japan? Sa akin siguro yung, of course, yung oras ng biyahe. Oo, yeah. Diba? Oras ng biyahe. Next. And then of course, yung unang-una, yung tutuluyan. Kasi, laging hinahanap yun. Saan kayo tutuloy? And yung pabalik. Diba? Siguro yun lang muna. Pero tama yun. Minsan nangahanapin natin pinakamurang hotel. Pinakamalapit na mall sa hotel, pinakamalapit na attraction sa hotel. Kasi doon na magsisimula yung biyahe mo, yung galaw eh. Nasabi ko yung pabalik, pre, kasi laging tinatanong sa immigration. Hanggang pa uwi. Gets naman yun. Kailan ka uwi? Gets yun. Lahat yun. Pero, part din kuya, at huwag natin kakalimutan palagi. Ano yung culture nila? Ano yung good morning? Ano yung good afternoon? Ano yung good evening? Kasi yun yung baon mo. Balik. Bago pala yung ticket. Wala. Nag-geek out ko na yan. Kasi sa akin normal yun. Yun nga. Gineak out ko na yung bansa na yan. Tama, yun. Out mo na, inalam mo na ng inalam, di ba? Katulad nung sinabi mo, hindi ka pa nakakabili ng A5 Wagyu. Di ba? Alam mo na luto. Pre. Yun, importante yung back research. Pag ganun pa ako, hayop ka. Pag ganun. Para saan yun? Para malaman mo yung wellness, doneness. Yung doneness, no? But anyway, bawal ako sa steak. Medium rare. Nalala ko na naman na nag-stay tayo. Kaya yun yung namin ni Kuya M. Hindi namin mapagbabandingan ako. Mahilig ako sa steak. But I'm fixing it. Yeah. God motherfucker. Right? Pero kaya mo rin nasabi na malakas yung drugs nila, di ba? Pre. Sa Australia at sa North America. Sa atin sa Pilipinas, di ba yung mga gamot sa gout? Pare, ang gout kasi parang club yan eh. Kami lang to mga kausap ko may gout. Yung mga gamot natin tol, mabibili natin ng over the counter. Dito hindi. Pain reliever ang ibibigay nila. Pero tangina yung pain reliever, pre. Tanggal ang alis. Ang bilis.
Ganun. Pag inom mo tol, tanggap. Pero nakakakaba nga. Kasi parang ang sakit. Puta, pag inom mo, uy, okay no. Ay, ganun. Ang lalakas dito, Nakakaba pre. nga yun. Oo, pre. Kasi, babackfire yan sa Parang liver minalid somehow. ka. Oo, ang laki naman ng bahay talaga ng tropa. Kahit saan siya lumulusot, oh. Kaya pala yung backyard natin, rinig niya rin. Ang laki ng backyard niya. Nakakatawa siya, nakikinig daw siya ng kumakanta kagabi-gagi. Hindi nakikinig pala sa atin dyan. Oo, kantaan din kasi. Angas din. Pero hindi siya nagreklamo, di ba? So yun nga. Yung steak, pre. A5 Wagyu. Sinugal ko na lahat. May sashimi muna. Sashimi muna. Sashimi. Pero Parang kalaban din yun, pre. Salmon, sashimi. Pre, balikan Tuna, natin. sashimi. Kaninong bahay to? Kay Clark. Doon nga sa Harvey Sydney. Specter. Sa Sydney. Okay. Sa Sydney. So sabi ko, pag pinagpilitan ko tong steak na to, tatama to. Mhm. Guys, sa gout kasi, red meat is the number one enemy. Mhm. Red meat, laman loob. Ano ba yung mga, ano doon? Ano ba yung bawal? Ano? Red meat, of course. Red meat. Mga bagay na high in uric acid. Uric acid, okay. Clams, seafoods, ganyan. So anyway, ito nga, A5 na Australian Wagyu. Oo. Okay? Oo. Which is, to some people kasi, mas maganda raw yung Australian Wagyu kasi may ganit. Mm-mm. Unlike the Japanese Wagyu, parang hawakan mo lang, matutunaw na raw yun. Sobrang, Sobrang fatty, sobrang rich. Okay. Sinugal ko na lahat, pre. Pang bite after bite. But, hanggang ngayon, best bite ng buhay ko. Kinabukasan tol talaga. Ika si Kuya MC, oh. Tumama talaga yung medyo gout. nahihiya ako sa team nun kasi syempre tangina, we only had a couple of days. I mean, we only have couple of weeks sa Australia, tapos may isang araw ka pa o 2 araw na magkakaganon. And it's very rare na isang araw lang ng gout. Diba? Tumatagal siya. And I had my worst nitong New Year. Mhm. Alam mo kung bakit? Mhm. Si Mama. Mhm. Nag-serve ng 2 pate, tol. Wild boar pate, tsaka turkey yata yun. Mhm. O basta, atay ng boar, atay ng turkey na nasa bottle. Regalo daw sa kanya. May mga spread kami. Mhm. Then nag-beef siya. Mhm. Yun yung niluto Ni- niya. Banat ka ngayon. Tol, yung pate kasi, isipin mo, liver ng wild boar, parang foreign sa katawan ko yun. Di naman ako kumakain ng wild boar, turkey, di naman ako kumakain yun. Tol, biglang may sharp pain. Mhm. Paghinga ko, oh my God, ano to? Mhm. Magpuputukan to ha. Ano to, hinayaan ko lang. Tapos nung pauwi na kami sa Antipolo, parang kada hinga ko parang sinasaksak ako, pre. Mhm. Sabi ko, gagawin sila sa hospital. Mhm. Na. Punta ko ng hospital, hindi nila ma-figure out. Nila ako sa lungs, wala naman, clear naman. Tapos yun nga, binigyan ako ng muscle relaxant na wala. Tapos palipat ako ng Antipolo. Tapos yun, yung muscle relaxant pre, na gumana. Mhm. Pero, pag nagigising ako, nilalagnat ako. Pre, pinauwi na ako eh. Mhm. Lalagnat ako, tapos may bumabalik sa iba na naman. Mhm. Sa ibang parte. Parang yung pain na putang ina, parang dinudurog yung muscle mo. Mhm. Lumilipat-lipat. Oo, pre, eto na. Yung sa katakot-takot na test na. Unang-una, gallbladder. Pero nakakatakot. Nakakatakot kasi hindi mo alam kung saan tumama eh. Ano ba, putang ina, fucked up na balance ko. Tulak, every breath you take, sinasaksak ka. Iba yan ha. Ba't ganun yung naisip mo? Grabe mo rin in-enjoy yung Masakit kabataan mo. kasi. Grabe Hindi mo rin pa. in-enjoy yung kabataan Pati. mo, no? Kaya, oo. Guys, huwag kayo masyado mag-beer. I'm telling you guys, Okay. huwag kayo masyado mag-beer. Alam ng mga tropa ko yan. lakas yung mag-beer, kuya. Call center ako, tol. Ikaw Umaga ba ang yung inuman lumalagot namin, ng tol. mabilis? Ay, oo, Oo, umaga. si TL, Almusal. kailangan mas maangas si TL uminom lagi sa mga agent. Okay. Okay. So anyway, Hindi mo malalasing si TL, no? going back, it's yung sakit na yun, bukod dun sa sakit na nararamdaman mo, may tamang mental ano pa. Kasi iniisip mo kung nasan yun, ano ba, liver ba, gallbladder ba, lungs ba, oh my God. So test after test, clear si gallbladder, tas yun na nga. Uric acid pala, pag tumaas siya ng level, parang level 3 na raw ako, tatama siya kung saan-saan. So Okay. magiging muscle pain siya. Okay, so Umabot ka sa ng point, kumbaga, oo, ng tol. uric acid. Oo, tol. Kumulo yung Oo, uric nagkataon lang na dito siya. Okay. Parang ganun eh. Anyway, to cut the story short, it's all in what you eat lang talaga, sabi ng doktor. And then, what did you do after that moment? First, I geek out sa gout. Okay. Geek out ko mo. All in muna kay gout. All in. Ano ba to? Intindi mo yun na malala. Kasi bibigyan ka pa ng doktor ng explanation na mapapaisip ka rin talaga sa Okay, about bigyan your ko kayo life. ng mabibilis mga bagay na hindi na lumalabas sa internet, pero sa totoo lang nakakataas siya ng uric, yung taho. Wag niyo yan. Sugar. Taho, Wag na kayo tsaka mag-sugar. Rice.
rice may sugar din kasi si rice eh. Pero hindi kasi guys, kung sabihin nyo, OA naman ni Kuya MC, tigil ka agad. Guys, hindi nyo gugustuhin yung sakit. I'm telling you. Alam na. Can you explain the pain? Like the best, mabilis It's na. like yung joint mo tol, nilagyan ng isang ganun na buhangin, tapos siniksik nila sa gitna yung buhangin, then you walk. Kada lakad mo basta. Parang may nadudurog na something doon. Hindi ka makakapasok. Tol. That's the first, yun yung una niya sa paa, big toe. Ang tawag sa kanya dati, it's the rich man's disease. Kasi, ang mga nagkakaroon lang ng sakit na ganun, yung mahilig sa karne. Before, parang mayayaman lang ang nakaka-afford nun. Ng karne. Wine, alcohol, bawal na rin yan. Clams, bawal na rin yan. Yung mga upload ni Doc Willie Ong, guys, panoorin yan. Napaka-useful, shoutout Doc. Yung marami siyang sinabi doon about sa gout. Nag-geek out talaga ako sa gout. Pre, kasi I wanna live After long. that, how did you fix it? Malupit muna. Kwento ko muna yung doktor ko. Yun ang maangas. Bakit? Tol, tinitest niya ano mga bawal kainin. Ganun siya. Butang ina, may recitation. Bago kasi, sige, ito yung mga iinumin mo. Bago ako umalis, anong bawal kainin? May mga ganun siya, tol. Anong kinain mo this week? May mga ganun siya. And I'm really trying hard, guys. I'm really, really trying hard. Mahirap lang iwasan talaga yung Pero pag nababa mo na ulit, kuya, sa certain level, you can, hindi ka naiiwas, pero in moderation na lang. In moderation na lang. Okay, in moderation na lang. Pero gets. hindi na ako mapipilay over a steak, parang ganun. Oo. So, Kasi kailangan mo lang steak, mababa. kasi, tol, So umabot ka sa boiling point, sumobra ka talaga. tatravel tayo, pare. Level 3, putang ina. Diba, tol, nagtatravel Kumbaga, tayo. cancer stage 4, parang ganun. Okay. Umabot ka. Okay, get. Tapos natatakot ako kasi sabi ng doktor, pag ang tatay mo, may sakit ba? May diabetes ba? Opo. Yan yung sayo. Okay, You get. gotta fix it. Okay, so, Yun lang yung, guys, yun lang yung nun. Like, so yun, ang fix number 1 kong ginawa, tinanggal ko agad sa yung star. Nag-Starbucks pa rin ako, pero yung Americano na lang or cold brew. Talagang sugar. Wala. Kasi Black sa akin, lang, plain na lang lagi. as lalaki, aminin nyo, yan ang unang madaling tanggalin. Mas madali pang tanggalin sa Yossi yan. Kasi savory stuff, kaya natin yung almusal siomay. Ganun, mahilig tayo siomay, mahilig tayo sa maalat, ganyan. Pero wag din masyado ha, magiging bato naman yan. Hindi iniisip ko dati, pag sobra ba sa alat o okay yung sugar mo, hindi ganun. Babalansin mo, no? Na parami ako matamis, kain nga ako maalat. Hindi ganun yun, guys. So lang, sabi ko, mas mahilig ang lalaki sa maalat eh. Ay. So mas madaling tanggalin yung mga tamang. Isipin nyo lang yung mga kinakain nyo, yung mga tanggalin mo na yung Oreo, tanggalin mo na yung Snickers, yun lang. Ganun kasimple. Pag magdi-drinks ka, wala lagi asukal, magkape ka ng black. Sa totoo lang guys, napakaraming benefits ng kapeng malamig. Cold brew? Sige, balik tayo dyan, magbe-break lang tayo mabilis, titimpla lang tayo kape. Medyo lumalakas din yung ulan eh. Yung sinasabi ko kasi, Dito pa rin kayo sa All In Podcast, buhatin kasama na ko si Kuya natin MC. Yeah. Dog Brock, let's go. Ang ina, hindi lang nakabili ng OBO, no? Hindi susi. Gagalaw talaga to! Huwag tayo gumewang, no? Yeah, you're back with All In Podcast. All In Podcast. With MC and Dog Brock. Kasama ko si Kuya MC. Kulit eh. Pinag-usapan namin mabilis yung gout ko. Wala lang. Ikaw boss, ikaw naman magkwento. Hindi, ano ba? Ano bang... Nung grade- Hindi. nung Meron ka grade bang sakit 3 na ako. feeling, di ba may ganun tayong point sa buhay? Ano yung sakit mo na naramdaman mo, Siyam, ganda eh. Noong 2017, tinigil ko yung Yossi. Pati alak. So ngayon, umiinom ako. Sobrang bihira. Sobrang occasional. Sobrang celebratory. How did you come up with Tequila that lang. idea? At saka, yun daw yung pinakamalinis eh. Tsaka, ang gusto ko lang naman malasing eh. Doon ako pinakamabilis malasing eh. Bakit ka ba umiinom? Para malasing o para parusahan yung katawan mo? That makes sense. So doon ako sa pinakamalakas yung tama. Putang ina, di ba? Pero tol, tong ina kasi masarap yung beer eh. Oo nga. Pero nga, yung katawan nga eh. Kasi at some point, noong 2017, September yun, naging sobrang lala ng lifestyle ko. Puyat ako, tulog ako umaga. Just so yun ang umaga natutulog Kuya Dog nyo. Hanggang ngayon naman, pero mas balance na yung life ko ngayon. Dati talaga grabe bisyo ko, putang ina, kalahati hanggang 3/4 o isang kaha pag nagiinom. Araw-araw ako umiinom. Marlboro Red. Tapos, tayo na mamagay yung mukha ko nun. Tapos parang ang itim nung... Pag nanalamin ako, parang ang... Basta parang ganun, ang dumi. Can you say na umabot
Alcoholic ka Baho ko nun? pala dati. Alcoholic ka Baho ko nun? pala. Oo, araw-araw ko minom. Kaya ko minom ng Monday to Sunday. 4 na linggo sa isang buwan. Nagawa ko yun. 30 days straight, araw-araw inom. Gawa ko yun. Diba? Beer pong araw-araw. Malakas din ako sa beer pero kasi nagbablock ako. Pero nung kinat ko ngayon lahat, wala. Dati meron akong hawak na whiskey. On the rocks. Tapos Stella yung ano ko. Chaser ko. Yeah! Alam nyo guys, Araw-araw. Lagi na pag-uusapan yan eh. Hindi kasi ngayon mga kainuman ko Banlaw. yung network eh. Kainuman ko yung network. Nag-aaya sa akin yung mga network na mga politicians na nasa Manila. Yun yung mga kailangan ko entertain kasi I work with them eh. I work for them. So, okay. So, unconsciously, nagustuhan mo siya dahil kaaganon? No, I had to do it as a work. Okay. Hanggang sa syempre, yun na rin, party, lifestyle, binata. Diba? I was single for 6 years eh, before Wabob eh. So, that time, I was doing it. Pang. And then, Pinagsisihan mo yun? putang ina, nahilo ko bigla. Kumakain ako ng steak. Pinagsisihan mo yung era na yun? Hindi ko yun, pinagsisihan kasi I Sa'yo still nun have eh. the network. I have the wisdom that I learned. Pero sana lang hindi ko inabuso. Kasi yun nga, puyat ako, kain pa ako fried chicken, busog na busog pa ako matutulog, tapos gutom na naman akong gigising, kakain na naman ako, tapos iinom na naman ako mamaya. So, yung pinakamahirap na part doon, pre, yung Yossi. Pero sa akin How did you naalala do ko yung nasa bahay ako, sabi ko last stick ko na to. Tapos naalala ko kalahati lang yung pinapaf ko. What's Parang your- nandidiri anong Yossi mo, na ako pare? sa kanya. That time, red, pula. Strongest one. Tigil, pula, tigil. Paubos. Pero teka lang, yung huling Yossi na tinigil ko, ang huli kong biniling kaha, kalahating kaha, tas lights. Lang ako sa pangalawang seat. Pangalawang. Sabi ko, last ko na to. Tinapong ko. What's on your Pinutol ko mind yung ano. during it? Ang sabi kasi ng doktor sa akin, nung nag-Yossi daw ako, para ko daw sinunog yung bahay ko. Ganun. Yun yung explain niya. Dahil nanigarilyo ka, parang sinunog mo yung bahay mo. Tapos ngayon nasunog na yung isang kwarto, tsaka mo sa akin sasabihin na ayaw mo na magnigarilyo. Hinayaan mo masunog yung bahay mo eh. Ganun. Pauwi ako, puta, that's on my mind. Nasa loob ako ng Grab. Mag-isa ako, putang ina, pinagamot ko sarili ko, ganun. Siyempre hindi ko nababother yung mom ko, So, diba? malaking tulong din talaga si Doc, no? Grabe yung doktor No, nga. kasi iba- Grabe nga yung psychology parang- nila, psychology nila, puki ng ina. You got Sabihan ka ba naman bago ka umuwi? Iho, iinumin mo tong mga gamot na to. Binigyan ako ng reseta for 3 months. Pag hindi ko naayos yung sarili ko in 3 fucking months, magkakaroon ako ng hindi, magkakaroon ako ng yung regular na maintenance for the rest of my life. That's 2017. That was how, ilang taon lang ako noon. Puki ng ina. Di ba? May ginanon ako, puki ng ina. Putang ina. Pero, that changed my perspective. That, I took care of my life. Diet. Nag-workout na ako, takbo na ako, yun. Kaya Yun hilig lang ako sa naman, bike. Kaya ngayon, kahit yung mga gawain sa bahay ng mga type shit or mga bagay na kailangan gawin sa TMP na mabibigat, medyo kinikilusan ko kasi medyo Medyo tsaka maligalig pagkabata Kuya ako, Dong. maano lang talaga, yun lang. Alam, buwatan ng maleta. Medyo maligalig to si Kuya Dong. Pero yun lang, malakas na yung ulan. Next episode ulit. Guys, hindi Alagaan kami, yung health nyo. gusto lang namin sabihin na hindi kami professional dito. We're just telling you stories na naranasan namin. At pares tsaka kami ako. millennial eh. Okay, naayos ko na yung sarili ko and yeah, for the better. Kita tayo ulit sa next episode kung All in kailan man, kung podcast. saan man. Bahala na. Kasama ko si MC, ako po si Dog Brock. Follow nyo kami sa lahat ng socials. Thank you kay Mar. Shoutouts kay NJ. All in podcast. Kunin mo to, Omar.